pagkat po Diyos ng Himala. Kay rami ng nabubuhay, di alam kung saan patungo. Kung may karamdaman o may suliranin, sino ang lalapitan ko? Ang aking Diyos ay Diyos ng Himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos. Nang manalig ako kay Kristo. O Diyos, tiwala ko'y walang hanggan. Lalo na't nag-alinlangan ang mundo. Nalalaman kong ito'y tunay, pagkat kay Kristo nasa puso ko. Minsan ay naranasan ko masaklap na dagok sa buhay. Kanino dudulog, tulong ay wala. Si Jesus ang katugunan. Ang aking Diyos ay Diyos ng Himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y uglago niyang lubos. Ang manalig ako kay Kristo. Sa Diyos tiwala ko'y walang hanggan. Lalo na't mag-alinlangan ang mundo. Nalalaman kong ito'y tunay, pagkat kay Kristo'y nasa puso ko. Salamat po. Thank you so much, Brother Benji. Kayo po ba'y naniniwala ng ating pong Diyos ay Diyos ng Himala? Praise God. Speaking of Himala, ay pag-uusapan po natin ang mga response of a believer of the Lord Jesus Christ, no? These undenying responses of a believer. And pag-usapan po natin yan, yung mga himala, ano? At tumay po muna tayong lahat. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Let's pray to God. Heavenly Father, we're thankful for this evening. At alam po namin, Panginoon, na kayo po ang Diyos ng Himala, Panginoon. And we distinguish and we know, Lord, what is fake and what is genuine, Lord, by the responses of a believer when he got saved. And the most wonderful miracle that you have done in our lives is when we got saved. Alam po namin na kayo po ay performer of miracle because we know that you are in our hearts. Salamat, Panginoon, sa oras po nito. At kami po ay humingi ng gabay sa aming pong pag-aaral, Panginoon. Ang aming pong itatakel ngayon pong gabi ay ito po ay talagang mag-penetrate, Panginoon, sa aming pong mga puso. Alisin po namin ang aming pong mga preconceived idea, ang aming pong mga negative thoughts toward the Word of God, Lord. And we will accept
the truth from the Word of God, Lord. And I hope and pray that even those who are watching online will be enlightened, Lord, by the message tonight to see what's a response of a genuine believer of yours. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Acts chapter 19, tayo po muna ay tumayo muna. And let's read Acts chapter 19, verse number 13 to verse number 20. Acts 19, 13 to 20, I believe ang Panginoon po ay nagbibigay po sa atin ng direksyon when we are in the service, and the song is preparing our hearts. I don't have an idea why Brother Benji is sing that song, but it's related to our study tonight. Acts 19, verse 13 to 20, and we'll be reading verses 13 to 19 and verse number 20 all together. Acts chapter 19, verse number 13 to verse number 20. Andiyan na po ba tayong lahat? Amen. Alright, I will read verse number 13. Then certain of the vagabond Jews, exorcists, took upon them to call over them, which had evil spirits, the name of the Lord Jesus, saying, We adjure you by Jesus whom Paul preacheth. And there were 7 sons of Sceva, a Jew, and chief of the priests, which did so. Verse number 15, And the evil spirit answered and said, Jesus I know, Paul I know, but who are ye? And the man whom the spirit was lit on them and overcame them and prevailed against them, so that they fled out of the house naked and wounded. Verse number 17, And this was known to all the Jews and Greeks also dwelling at Ephesus, and fear fell on them all, and the name of the Lord Jesus was magnified. And many that believed came and confessed and showed their deeds. Verse 19, Many of them also which used curious arts brought their books together and burned them before all men. And they counted the price of them and found it 50,000 pieces of silver. Altogether, verse number 20. So mightily grew the word of God in prevailed. You may be seated. Thank you so much. And we will talk about tonight the undeniable response of a true believer. Pag sinabi po natin undeniable response, it means that this is a normal response of a believer of the Lord Jesus Christ, no? That when a person got saved, meron pong pagbabago sa kanya. Meron po siyang ginagawa that sometimes it is unconsciously na nagagawa po ng mga Kristiyano or mga totoong anak ng Panginoon or totoong believer ng Panginoon. Here we can see a story which is when Apostle Paul on his third missionary journey, he went back to Ephesus. Ephesus is one of the churches in Asia Minor which was started by Apostle Paul in his second missionary journey. When he go back in the third missionary journey, makikita natin that Apostle Paul stayed for 2 years in the place of Ephesus, and there are people. Alam natin that when a missionary went to a certain region or certain place, there is already a tradition. Meron silang mga practices na ginagawa, and ito po ay unti-unting binabago ng Panginoon. Unti-unti itong inaalis ng Diyos, no? At ito po ay makikita natin sa isang totoong Kristiyano na yung kanyang mga practices dati ay hindi niya na ginagawa ngayon. Yung kanyang mga beliefs dati ay hindi niya na pinaniniwalaan ngayon. And the place of Ephesus is a place which is, they are too superstitious. Pag sinabi natin superstitious, mahilig silang maniwala or mag-practice ng mga paniniwala or pamahiin na kung saan ay pinasa ng kanilang mga ninuno. And we can see that this is the ambience of Apostle Paul when he entered the land of Ephesus, the region of Ephesus.
na kung saan meron na silang mga preconceived idea, meron na silang mga itinuro sa kanila, meron na silang mga paniniwala na kung saan ay binabasag, tinatanggal ng salita ng Diyos. At unang-una, nais ko pong sabihin sa inyo na isang tao ay hindi po magbabago unless na siya po ay tumanggap at makakilala sa Panginoong Jesucristo. I don't care how many times you try to change yourself, but you will always fail when you do not have the Lord Jesus Christ into your heart. Kaya nga ang kanta kanina sabi that ako'y naniniwala, ako'y nalalaman ko na ito'y tunay sapagkat nasa puso ko ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang isang tao na kung saan ay naniwala sa Panginoong Jesucristo, no, yung kanyang inward ay nagbago, and it is also actually automatic or it is natural na magbabago din po yung kanyang outward appearance. Kung dati po ay naniniwala yung mga tao sa mga pamahiin, nung siya'y nakakilala sa Panginoon, na-enlighten yung kanyang isipan, nagkaroon siya ng pag-realize sa kanyang mga maling natanggap o maling mga pinapractice, and yan po ay iniwawaksi po nila. Iniwawaksi ng isang tunay na anak ng Panginoon. And that's why makikita natin dito mga kapatid na yung mga Ephesians o yung mga tao sa Ephesus, when they believe on the Lord Jesus Christ, sinunog nila yung mga libro, yung mga curious arts na tinatawag upang ito ay mawala sa kanilang buhay. Kaya po ako'y naniniwala mga kapatid, bilang isang mananampalataya, kung ikaw ngayon ay meron ka pa ring idol sa iyong bahay, there is a question if you are really saved. Kung tayo po ay totoong anak ng Panginoon mga kapatid, iwawaksi natin yung mga maling kaugalian, iwawaksi natin maling pamahiin na ating pong kinagisnan. And I have this, I hope that he is saved, pero you know, there are people that is being offended when somebody, you know, is destroying these idols. May mga tao na kung saan nagagalit, na kung saan pagka dinudestroy po yung mga estatwa. Sino sa atin dito sa bahay natin meron pa tayong mga idols? Meron tayong mga Diyos-Diyosan. I remember when we are in tawag nito Durat, no? Nag-Bible study kami doon, and we are handling a Bible study, and yung isang kwarto kinala pong ginawa para sa pag-worship or pagba-Bible study. And you know, habang nagpipreach si Papa, ang likod niya, sa likuran niya merong mga santo. Kasi po yung mga, alam niyo po yung mga Muslim, ang akala nila sa Christianity is when you are Christian, you are a Catholic. Kaya yung isang kwarto na yon, I don't know kung sino naglagay, pero nilagay nila ng santo. Kaya habang nagpipreach si Papa, ako rin ay nagdadasal. Na hindi na po. Ako rin po ay natatakot sapagkat meron po mga santo doon sa kanyang likuran. Kulang na lang na kung saan ay lumuhod si Papa doon sa santo. But hindi niya po niya ginawa yung mga kapatid. Just joking, but that is the mentality of many people na kapag ang isang Christian o isang mananampalataya o tinawag ang Kristiyano, it means that you are Catholic, which is, you know, it's very different from the mind of a true believer. Pagka ang isang Kristiyano, mga kapatid, kung saan ay mananampalataya, hindi na siya sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. And here is the Ephesians church, na kung saan ay naniwala sa Panginoon. Ano ginawa nila? Sinunog nila ang mga libro, sinunog nila yung mga images, na kung saan ay naghuhok sa kanila, nagbaban sa kanila sa pagiging superstitious. Sapagkat kung tayo po ay mananampalataya, totoong anak ng Diyos, hindi na tayo naniniwala sa mga bagay na ito. Ang mga Pilipino, masyadong mga superstitious. Every year, meron tayong mga pinapractice. Mga Pilipino, huwag kayong magalit. Pero itong katotohanan na maraming Pilipino, nagpa-practice pa rin hanggang ngayon ng mga pagan beliefs
and pagan practices, not knowing that they are actually offending the Lord Himself. Ang tunay na mananampalataya ay nagbabago yung kanyang kaisipan, nagbabago yung kanyang pananaw sa buhay, nagbabago yung kanyang paniniwala. The Ephesians, this is undeniable sapagkat makikita natin dito, pinakita ng Biblia kung anong response ng mga totoong anak ng Diyos. Paul is in his third missionary journey, and Apostle Paul performed many miracles actually po. It is irony that Apostle Paul performed many miracles in the land of Ephesus, at meron po ditong tinatawag na pagpapagaling ni Apostle by the handkerchief, no? By the panyo. Kung saan yung panyo na yan ay pag inilagay sa katawan ni Apostle Paul ay magagamit nila para mapagaling yung may sakit. And I am amazed of many people like Mike Velarde, ginagamit niya ito, para po sabihin sa mga tao na kung saan itaas niyo yung mga panyo. Iwagayway niyo yung mga panyo. Sinong may sakit dito? O itaas mo. Iikot mo ng 5 beses. 1, 2, 3, 4, 5. Magaling ka na. These people are using this part of the Bible para po lukuhin ang maraming mga tao. How many people in the Philippines every January na naghahaplas ng Black Nazarene para po sila ay gumaling sa kanilang mga karamdaman? I don't know if what is your disease or illness, ang nakapagpapagaling po sa tao ay ang pananampalataya niya sa Panginoon Kristo. It's not because of the handkerchief, it's not because of the Black Nazarene, pero yung pananampalataya natin sa Panginoon. And these people just make this, pamahiin or mga practices na kung saan is hindi nila nakikita that this is actually paganism in the sight of the Lord. So there are two things that we can notice from the region of Ephesus. One is paganism, and the another one is spiritism. Paganism and spiritism. Mapapansin niyo pa ito mga kapatid sa mga tao na kung saan nagpa-practice nito, na laging magkasama po yan. Yung mga paganism na nagpa-practice mga kapatid ng mga rituals, Diyos-Diyosan, ito rin yung mga tao na kung saan naniniwala doon sa spiritism. Nakita na ba kayo ng mga albularyo? Kung saan ay magpapagaling ng, I remember doon po sa aming lugar, mayroong isang albularyo na kung saan ay magpapatak ng kandila at sasabihin niya sa iyo pagka mayroong kang lagnat o mayroong kang karamdaman, sasabihin niya, ikaw ay nanuno. Ikaw ay naduwende. Nakita na ba kayo ng mga ganang klaseng tao? Those are the people that are spiritism. They are practicing spiritism. At alam niyo po mga kapatid, itong mga taong ito, hindi nila alam kung saan ay taliwas sa salita ng Diyos ang kanilang ginagawa. It is actually apart from what the Lord Jesus Christ is doing. And that's why, makita natin, there are 7 sons of Sceva. Have you read this chapter na mayroong mga 7 sons of Sceva, and they were called to a house, to a person, na kung saan ay kailangan nilang exorcist or paalisin yung masamang demonyo, masamang spirito sa isang tao. And when the bad spirits saw them, nakita na agad niya na itong mga taong ito hindi totoong anak ng Diyos. They are not really from the Lord Jesus Christ. They know the Lord Jesus Christ. They know the name of Apostle Paul. And it seems like nasasabi nila na pag sinabi ko pala yung salitang Jesus, lalayas yung masamang spirito. No, mga kapatid. Hindi lamang po doon sa pangalan, kundi doon sa nagsabi ng pangalan kung siya ay totoong mananampalataya ng Panginoon Kristo.
And that's why anong sabi ni Apostle, anong sabi ng taong ito? Anong sabi ng bad spirit? Jesus I know, Paul I know, but who are ye? Sino kayo? Kaya po, buti pa ang demonyo, alam niya kung sino talaga yung hindi mananampalataya. Tayo hindi po natin alam, mga kapatid. We don't need to judge, and we don't have a freedom or a authority to judge. But mga kapatid, when you enter to spirits, dapat po mga kapatid makita natin na meron ka na dapat dala-dala. Meron ka na dapat pananampalataya sa Panginoon. Meron ka na relasyon sa Panginoon, sapagkat kung ikaw ay sinabihan na kung saan palayasin mong masamang spirito, pag wala kang banal spirito, baka ikaw pa yung sapayan. And anong nangyari mga kapatid? Sila po ay, sabi ng Biblia, sinaktan, sila po ay nasugatan, sila ay tumakbo na nakahubad. And you can notice here mga kapatid, I don't know if we can see this, that fake Christian will always be exposed. Malalaman natin kung sino ang totoong mananampalataya ng Panginoon Kristo by his responses. By his responses. You will know a true believer by his responses. We can see the people at Ephesus have made these three responses. Number one is there is a conversion. In verse number 17, there's conversion in verse number 17. Ang sabi ng Bible, and this was known to all Jews and Greeks also dwelling at Ephesus, and fear fell on them all, and the name of the Lord Jesus was magnified. Now, we can see here that fear, ang fear po na yan, hindi lang yung natakot sila, but it is a godly fear. You know, when somebody know the Lord Jesus Christ and see the power of God, there is a holy fear that he will notice and he will practice in himself. Now, ito po yung mga taga-Ephesians, mga kapatid. Nag-change sila ng kanila pong paniniwala. Conversion means a change of belief from the previous to another. Paano natin masasabi na mananampalataya tayo at anak tayo ng Panginoon kung yung mga paniniwala natin ay ginagawa pa rin natin hanggang ngayon? I hope and pray na wala pong nagdadasal dito sa mga Diyos-Diyosan. Walang mga, mga rituals o yung mga maliliit na kung saan sa figurine sa bahay o yung mga statwa, o yung Santo Niño, o kung ikaw anak ng Panginoon, tanggalin mo lahat ng yan. Meron po kaming member na kung saan naniniwala siya sa anting-anting. Naniniwala ka sa anting-anting? Meron siyang anting-anting. Ang kanyang anting-anting, pinamana sa kanya ng kanyang lolo, is yung kanyang buhok ay dapat hindi putulin. Kaya makita mo, napakahaba ng buhok niya. Nung manampalataya sa Panginoon, kinausap ng aming pastor at sabi niya, putulin mo yung buhok mo. At nung pinutol yung buhok niya, mga kapatid, wala namang nangyari sa kanya. Hindi na, kasi Samson? Feeling mo si Samson ka. Pero mga kapatid, kanya pong pinakita na siya'y tunay naman ng tatatayaan ng Panginoon sa Kristo. There was a time, when I was a young boy, I don't know if Sister Ethel and Brother June remember this, that there was a time that our pastor challenged that kung meron pa kayong mga statwa, idols sa inyong bahay, dalhin nyo sa church at sisirain natin. This is what the Ephesians people have done. People who are in the internet who will say, mga walang isip tong mga to. Hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Kasi yung mind nila, ang sinisira noong totoong Kristiyano ay Diyos. Kung ang Diyos mo ay nasisira, hindi siya totoong Diyos. Kung ang Diyos mo ay hindi nagsasalita, hindi nakakahawak, hindi nakakita, hindi siya totoong Diyos. And that's why mga kapatid, this is also the practice of many characters in the Bible, even Gideon mga kapatid,
na kung saan ay kanila pong winawasak. Even Hezekiah have broken the images of the pagan gods. And here we can see the Ephesians people have also done the same thing. At makikita natin dito na nagbago yung perspective nila. Alam niyo po, ang sabi ng Biblia, that when they accounted this, it was equivalent to 50,000 pieces of silver. Which is, kung ating pong titignan mga kapatid, in our time today, it is $5 million. According to the computation. Pero mga kapatid, walang silbi. Pag ikaw ay nakilala sa Panginoon, walang silbi yung 5 million sa iyo $5 million. Kasi yung totoong natanggap mo sa Panginoon ay masigit pa doon sa $5 milyong na kung saan matatanggap mo o meron ka ngayon sa buhay mo. Kaya hindi sila nang hinayang. Sinunog nila yung kanilang mga libro. Sinunog nila yung mga, marahil siguro yung mga books na ritual na kung saan ay pagcha-chant or paggawa ng magic, mga kapatid. And that is one of the response of a true believer. There must be a conversion. There must be a change of belief. Yung paniniwala ba natin ay nagbago nung tayo ay tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas? Kayo pa ba ay naniniwala na bawal kayong walis kapag gabi? Dahil pag nagwalis puro kayo ay mawawala yung swerte. Hindi tayo naniniwala sa swerte. Kaya po mga Kristiyano, wag po kayo dapat marinig ng ibang tao na ang swerte naman niya. Hindi tayo naniniwala sa swerte. Malas meron para walang swerte. Hindi po tayo naniniwala sa malas at sa swerte, mga kapatid. Naniniwala tayo na merong Diyos na kung saan makapingyarihan sa lahat. He is a sovereign God. He always in control of everything that is happening in our lives. Minsan sasabihin natin na ang swerte niya, swertihan lang yan. Pag nakakahanap ko ng mabait na amo mo, swertihan yan. Tsamba. Ang Kristiyano po, ang pagiging Kristiyano, hindi po tsamba-tsamba. Merong kalooban ng Panginoon sa atin. Meron ng direction ng Panginoon sa atin. Meron na kagad direction ang gusto ng Panginoon na gawin natin. Ang kinakailangan lang natin, sundin ito. Kailangan natin lumakad doon sa plano ng Diyos na nakaprepare na sa atin. At ang ating pong dapat na gawin ay tapusin natin yung takbuhin na binigay sa atin ng Panginoon. Like Apostle Paul, sabi niya, I have fought a good fight, I finished my course, and I have kept the faith. Kung ikaw po ay isang member ng isang church at ang calling sa iyo ng Panginoon ay kumanta ka hanggang ikaw ay mawala ng boses. Kung ikaw ay merong gift of giving, magbigay ka sa Panginoon hanggang ikaw ay kunin ng Diyos. Kung ikaw ay pastor, ikaw ay missionary, mayroon tayong iba't ibang takbuhin, mga kapatid. Hindi po dito sinasabi na kung saan mas magaling ako, mas magaling siya, mas mabilis ako, mas mabilis siya. Ang pinag-uusapan dito kung kaya ba nating tapusin yung takbuhin na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya po merong change of mind na nangyari sa mga tao sa Ephesus. Kaya ang response nila, sinunog nila lahat. Nang nagbaban sa kanila, naghuhok sa kanila sa mga practices na ito. Kaya kung hindi natin kayang tanggalin yung mga practices na kung saan ay tinuro sa atin ng mga ninuno natin, mga kapatid, there's a question with our salvation. There's another response of a true believer of the Lord Jesus Christ. It is in verse number 18. Verse number 18 says, and many that believe came. Sino po raw? Mga naniwala sa Panginoon. Many that believe came and confess and show their deeds. There must be confession. There is a conversion. There must be also confession. What is confession means? It is repentance. It is a change of mind. Nagbago yung kanilang kaisipan, mga kapatid.
Katulad natin bilang isang Kristiyano, dati ang akala natin, ang buhay natin ay, para lamang mamuhay at maging marangya at magtrabaho at pagkatapos ay mag-retire tayo at enjoy natin yung ating mga inipon. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi yan ang plano ko sa iyo. Ang plano ng Panginoon, maglingkod ka sa Kanya. Kaya ang sabi niya doon sa tao na kung saan ay nagkaroon ng malaking harvest, at sabi niya, wala na akong paglalagyan. Anong gagawin ko? Sisirain ko yung aking barn and I will make another barn mas malaki. At sabi niya, I will just sit, I will eat, I will drink and be merry. Retirement kumbaga. Pero sabi ng Panginoon, thou fool, ikaw isang mangmang. Sapagat ngayong araw nito, kukunin ko na ang iyong buhay. Paano ka mag-enjoy sa mga pinaghirapan mo? And that is exactly what is happening around us as a simple person. That is the dream of us. Aminin natin mga kapatid, kaya tayo ng aming bansa para umangat yung buhay natin, di ba ba? Para meron tayong mai-provide sa ating mga pamilya, and there's nothing wrong with that. Pero yung pera, hindi yan masama, pero pag minahal mo na yung pera, masama na po yun. Money is not evil, but the love of money is the root of all evil. Pag yung paglilingkod sa Panginoon ay pinagpalit na natin sa ating pong mga tinatangkilik sa buhay para makakware tayo ng maraming pera, mga kapatid, at naging maganid na tayo sa ating sarili, that is a sin. And what the Ephesian people have done, they have repent of what they have practiced. They confess it to the Lord. So many times, this is what we need to do. We need to humble ourselves to the Lord and confess our sins to God. Sabihin natin sa Panginoon yung ating mga ginawa, yung ating mga kasalanan. Repentance means there's something that changed your mind. Hindi lamang po mga kapatid, simply na nag-confess tayo, but meron pong 180 degree of turning from one point to another point. Hindi 360 kasi babalik ka rin ulit doon. 180 degree na pag-ikot. Tumalikod ka, parang pagkakaharap nyo ako ngayon, tumalikod ako sa inyo. Hindi mo na nakikita yung mga dati mong ginagawa. Hindi ka na pupunta doon sapagkat tumalikod ka na nga eh. Pero alam niyo po, maraming Kristiyano, kahit nakatalikod, umaatras. Papunta pa rin doon sa dati niyang ginagawa. Ha? Mga kapatid, dapat po ipakita natin na tayo totoong anak ng Diyos. Totoong mananampalataya ng Panginoon. Who are these people? Minsan, sinasacrifice natin yung pananampalataya natin dahil ayaw natin maka-offend ng ibang tao. Sino yung mga taong ito? Ang pinaka-importante sa buhay natin ay yung Panginoong Jesucristo. Kahit i-persecute ka pa ng pamilya mo, kahit mga kapatid, makatanggap ka pa ng masasakit na salita, kayanin natin sapagkat ito po yung palatandaan na tayo totoong anak ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, before they hate you, they hate me first. All that will live godly will suffer persecution. And there's actually a question mark. Kung nabuhay tayo sa panahon nila Apostle Paul, there's a question mark kung hindi ka persecuted. Alam niyo po ba yon? Kung marayang ang buhay mo, kung pabanjing-banjing ka sa buhay mo, wala kang persecution, it means that you are not a Christian actually. Bakit? Kasi lahat ng mga Kristiyano noong unang panahon ay pinipersecute po sa kanila. Pinipersecute po sila. And the same thing na mangyayari sa atin, although we cannot experience the same thing that they have experienced, pero mga kapatid, in some point of your life, na-persecute na po ba tayo ng ibang tao? Dahil sa ating paniniwala, nagkaroon na ba kayo ng argument ng amo mo sapagkat pinaglaban mo? Ito ay time para sa Diyos. Ito ay araw para sa Panginoon. Ito ay aking pinaniniwalaan.
Kaya po mga kapatid, makikita natin there is a confession, there is a change of mind. From being superstitious mga kapatid, they believe in the Lord Jesus Christ, which is the true God. Kung titignan natin, ang Ephesians po, they are worshiping a false god which is Diana. At noong sila'y manampalataya sa Panginoon, ay tinanggal po nila ang mga bagay po na ito. There is a conversion, there is confession, and there is also number 3, conviction. Conviction. Do you have conviction? O hindi natin kayang mag-stand sa katotohanan ng Panginoong Kristo? Kapag ang mga kaibigan mo ay sinatawag ka, sama ka sa akin, can you make a stand na sabihin mo, hindi na ako pwedeng sumama sa iyo? Ayan ay taliwas sa aking pananampalataya, taliwas sa aking paniniwala. There must be a conviction. What is conviction? Meron ka bang conviction? Change of practice. O titignan natin mga kapatid, ito po mga taga-Ephesus, they display their repentance and genuine faith by burning their magical books. Anong nagbago sa iyo nung manampalataya ka sa Panginoon? Nawala ba yung mga bisyo mo? Nawala ba yung pananampalataya mo sa mga ibang mga, spiritism? Nawala ba yung paniniwala mo sa albularyo? Kaya po ang isang Kristiyano nagiging wise siya pagka siya ay tumanggap sa Panginoon Kristo. Hindi mo na kinakailangan ng mga libro na kung saan ay magbibigay sa iyo ng how to be successful. Andito na sa salita ng Panginoon You don't need those books mga kapatid o anuman pong books na kung saan maglalagay sa atin palayo sa Panginoon. But there's a book na kung saan, a manual na kailangan po nating lakaran which is the Word of God. And little by little, there's a conviction, there's a change of practice. Tingnan nyo na po sa Pilipinas ngayon, anong ginagawa nila ngayong Sunday na ito? Ha? And I don't want any Christian na kung saan sasali sa mga rally na yan. Pastor, that's my right as a Filipino. You have a right to be the son of the Lord. Hindi tayo mga Kristiyano at hindi tayo mga anak ng Diyos para lamang pakita sa kanila kung saan magrarally tayo dyan sa kalsada. Kung meron mang mga tao na dapat civilized at mapayapa, dapat yun po yung mga Kristiyano. And I don't want you to post anything in Facebook na ganito, ganyan, about politics mga kapatid. You have your views, keep it to yourself. Don't allow other people to see it because you are already a Christian. Then pag merong nag-comment doon, kaawayin mo din. Ito ang gusto ko. Itong manok ko. Gusto ko itong pula, itong green, gusto ko dilaw. And it divides our beliefs by that mga kapatid. That political division must be removed in the church. Wala po ditong Duterte o BBM, merong Panginoong Kristo dito sa church na ito. Yun ang pagkakasundo nating lahat mga kapatid. But just imagine these people, imbis na mag-pray sila para sa bansang Pilipinas, what they're doing? They're rallying in the streets. Nakita niyo po napakagulo mga kapatid. Ha? Kaya po walang mangyayaring maganda pagka you are just, expressing your anger toward the government. Why don't you think how your life will be improved? Bakit lagi natin sinisisi sa mga gobyerno? Yes, they have their faults. Meron silang mga ginagawa, pero mga kapatid, bilang isang Kristiyano, ang iniisip dapat natin yung kailan ba darating ang Panginoong Kristo. And this events is actually in the Bible na malapit nang dumating ang Panginoon. It's indication that the Lord's coming is very near, and that is why dapat double time tayo para sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat double time tayo mag-share ng gospel sa mga tao. Imbis na
ipilit natin yung ating pong mga kagustuhan, mga kapatid. Let us pray to the Lord and share the gospel to them. Ngayon, pag nagbago yung mga politician na ito, pag naligtas ng mga politician na ito, mga kapatid, magbabago rin yung isipan nila pagdating sa pera. Kaya po mga kapatid, makita natin, there is a conviction. What is your stand from the Word of God? Hindi maaari na kung saan lang ako, doon lang ako pupunta. Kung saan lang, you are just going with the flow. Kung saan si sister, doon din ako. Kung saan yung katrabaho ko, doon din ako. There must be conviction if you are true son of the Lord Jesus Christ. Will you stand on what the Bible says? The people at Ephesus have burned their magical books. What are the things that you need to burn in your life? Anong dapat tanggalin natin? Paniniwala na mali, taliwas sa salita ng Diyos, tanggalin natin sa isipan natin yan. That will become our idols. And we can see here, in our conclusion, the effects of the Word of God. A person who is a saved, who is a true believer, a genuine believer of the Lord Jesus Christ, have the effects of the Word of God. Hindi tayo mga tao na kung saan pupunta lang tayo sa simbahan and after how many minutes, how many hour, paglabas mo wala kang natutunan. Merong effect sa iyo ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay totoong mananampalataya, merong effect sa iyo ang salita ng Panginoon. Dito po makikita natin verse number 20. Ang sabi ng Bible, and so mightily grew the word of God and prevailed. Because of this event, because of this scenario, ano pong nangyari mga kapatid? Mas lalo pa pong lumago ang salita ng Panginoon. Mas lalong lumawak, mas lalong propagate yung pong salita ng Panginoon sa Ephesus. Maging po sa mga buhay ng tao, sa kanilang mga puso, lumago ang salita ng Panginoon sa kanilang mga puso. If you are a true believer of the Lord Jesus Christ, every time that you hear the Word of God, every time that you read the Word of God is growing in your heart. Meron kang mga natututunan, meron kang mga nare-realize, meron mga promise na kailangan mong i-claim. May mga practices na kailangan mong i-confess sa Panginoon. May mga truth na kailangan pong panghawakan sa salita ng Diyos. And it grew in your heart. Kaya po mga kapatid, ang isang Kristiyano na kung saan ay totoong anak ng Panginoon, hindi na siya control ng kanyang emosyon, hindi na siya control ng kanyang sariling pag-iisip, control na siya ng salita ng Panginoon. That is a true believer of the Lord Jesus Christ. And what else mga kapatid? The Word of God prevail. The Word of God prevail. I hope and pray mga kapatid that if you are a true Christian, makikita mo sa buhay mo ito, nagtagumpay ang salita ng Panginoon sa buhay mo. Hindi ang pamahiin, hindi ang mga practices, hindi yung mga paniniwala mga kapatid na in-input sa atin ng mga ninuno natin, pero ang dapat magwagi sa ating buhay ay salita ng Panginoon. The Word of God prevail in His life. You know, my prayer for our nation is that all of us will see the genuine power of God, yung totoong kapangyarihan ng Diyos. Parang isang tao ay first ma-convert, and because of conversion, they confess whatever they are doing. Just imagine this million of people practicing these pagan beliefs. Kung lahat ng taong ito mananampalataya mga kapatid, malaki po ang mangyayari sa Pilipinas. Maganda ang mangyayari sa Pilipinas. And we must pray for them. When they see the genuine power of God. Kasi yung mga faith healer, no? Yung mga spiritism, yan po ay mga, gawain po ng kaaway eh. Pero pag nakita nila yung totoong kapangyarihan ng Panginoon, katulad ng pinakita doon sa mga taga-Ephesus, there is a great response. There's a great response that they will do. I pray na kapatid makita po ng ating mga kababayan, even in this area, the true and genuine power of God.
Imagine niyo lang yung mga, di ba, nagpa-practice ng 5 times a day. They are very devoted to their beliefs. Kaya pag ang isang, tingnan mo mga taong superstitious, pag sila'y naligtas, yung devoted nila doon sa mga pininiwalaan, mas lalo pang devoted sila sa Panginoon. Bakit? Kasi nakita nila yung katotohanan. They have found the truth from the Lord Jesus Christ. And that's why that's our prayer. That's my prayer for my family. That's my prayer for our nation, mga kapatid. That's my prayer for every person that is in our life today. Nawa po, makita sa atin na tayo po anak ng Panginoon by our responses. Number 1 is there's confession, there's conversion. Number 2, there's a confession. And number 3, there is a conviction. You must stand on what the Bible says. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Heavenly Father, salamat po Panginoon that we believe that we are a true believer of yours. And if we compromise in our life, Panginoon, tulungan niyo po kami tumindig sa inyo pong mga salita. Lord, salamat po. Kami po'y napalalahan ng Panginoon sa magitan po ng kwento na kung saan nangyari po, Panginoon, sa time po ng Apostle Paul, that those Christians, those believers who believe in you, Lord, they respond to the Word of God that they have seen and they have heard. Lord, tulungan niyo po kami bilang isang Kristyano, may pakita din po namin na meron pong conversion, meron pong confession, meron din po, Panginoon, kung saan conviction sa aming pong mga buhay. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat. Kami po, Panginoon, inyong pong anak. Nalalangin po namin, Panginoon, pong bansang Pilipinas. Maraming pong mga nangyayari, Panginoon, hindi po kanais-nais sa aming pong mga paningin. But Lord, you are not surprised by all of this. You know these things that will happen. Lord, tulungan niyo po kami that when the world is in chaos and disorder, we are in peace. Because our faith is built on nothing less but on Jesus Christ and His righteousness. Habang tayo po ay nakapikit at nakayuko, would you come to the altar and pray with me to the Lord? Pray for our nation. Pray for everyone that is practicing these pagan beliefs. Do you have a compassion to them? Apostle Paul has. Meron siyang compassion, and he said, my prayer for Israel that they might be saved. Do you have a compassion tonight? Would you come and pray to the Lord? Pray that these people will be saved. Like the people at Ephesus, when they see the power of the Lord, they saw the genuine power of God. And when they got saved, sila po ay gumawa ng bagay na kung saan ay naging marka upang mapakita na sila po ay mananampalataya ng Panginoon sa Kristo. Would you come and pray to God? Pray with me. Malapit ang pinaglaslakan po, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, na nagkaroon po ng kaligtasan. Dahil po dito, nagbago po ang aming pong buhay. Lord, salamat po, Panginoon, sa inyong pong mga salita. Kasi meron pong kapangyarihan upang isang tao po magbago ng kanyang pong paniniwala ng kanyang pong
mga ginagawa sa kanyang pong buhay, Panginoon. I pray, Lord, that every one of us will be really a genuine believer of the Lord Jesus Christ. Not only because andito kami sa church na ito, not because tinawag kami, invite kami ng aming mga kaibigan, but because we are truly believer of the Lord Jesus Christ. We accept you as our personal Savior, and we have repent of our sins. We have turned ourselves from the idols and beliefs that we have before. Lord, tulungan niyo po kayong unti-unti, baguhin ang aming kaisa ng Panginoon. Nakakita po ang itong kapangyarihan ay nasa inyo mula po sa mga ritual o sa mga libro o maging po, Panginoon, sa mga figurine na kung saan ay aming pong sinasamba. Tulungan niyo po may Panginoon na kami po ay lumakad according po sa inyong pangalawan. Iwaksi po namin ang mga kasalanan, iwaksi po namin ang mga paniniwala, ano po, Panginoon, mga ritual o pamahiin po, Panginoon, ay hindi po maging dahilan upang kami po, Panginoon, ay mawala, Panginoon, at manghina sa aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami tumayo sa inyong pagmatutuhanan, tumayo po sa inyong mga salita. Maraming salamat po. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magpatuloy sa ating pong gawain, and by